Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo yung magkwentuhan. Pag-usapan natin si Malcolm Brogdon. Pasok na nga sana siya mga kaibigan sa main roster ng New York Knicks ngayong season at sila sana nila Deuce McBride, Jordan Clarkson, Jershon Yabusele, Tyler Kolek at Mitchell Robinson ang bubuo ng much improved bench roster ng Knicks ngayong season. Ganun pa man, biglang nag-retire nga si Malcolm Brogdon mga kaibigan sa edad lamang na 32 years old matapos ang 9 NBA seasons. Ang former Rookie of the Year winner and 6-man Player of the Year winner ay magiging malaking partisana ng bench ng Knicks moving forward. Ganun pa man, ayon nga sa kanya ay binigay na nga daw niya ang kanyang utak, katawan at kaluluwa sa basketball the last few decades. Kasama ng mga sakripisyo na ito ay ang madaming rewards. Grateful nga daw siya sa kanyang naabot at ngayon ay inaani na niya ang kanyang pinaghirapan kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Salamat nga daw sa lahat. Well, desisyon niya nga ito, subalit nakakapanghinayang lang dahil bukod nga sa magaling pa din naman siya, kung nag-retire nga sana siya after 10 seasons at hindi 9 seasons lamang, may lifetime pension na nga sana siya sa NBA. Subalit hindi nga nabibili ang oras at gusto lamang itong sulitin ni Brogdon kasama ang kanyang pamilya dahil wala naman sa atin na napangakuan ng bukas. Kung titingnan din natin ang last 2 seasons niya, sa 164 games available ay naglaro lamang siya ng 63 games. That is less than 40% of the total games mga kaibigan na available. So hindi din natin tiyak kung iniwan niya ang basketball dahil sa mga prior injuries niya. Si Brogdon ay nag-average ng 15 points, 4 rebounds and 5 assists per game sa 9 NBA seasons. Dahil sa pag-retire ngayon ni Malcolm Brogdon ng biglaan, sino ba sa palagay nyo ang dapat na piliin ng New York Knicks na pamalit sa kanya? Habang si LeBron James naman mga kaibigan ay patuloy na nagpapagaling sa kanyang sciatica injury na nakuha sa golf. At ayon nga kay Shams ng ESPN ay magiging maingat dito si LeBron at ang Lakers. At inaasahan na babalik si LeBron ng mid-November. Kung makakabalik nga siya bandang November 15 ay expected nang out si LeBron sa first 14 or 15 games ng Lakers ngayong season. At kapag nakapag-miss pa nga siya ng 2 games na very likely talaga dahil hindi naman siya inaasahan na maglalaro sa mga second night ng back-to-back, opisyal na ngang mapuputol ang 22 straight seasons ni LeBron na parte siya ng All-NBA teams dahil sa 65 game minimum required para maging qualified sa mga individual awards. Ganun pa man, beyond the individual awards, ang pinakamalaking concern dito ay kung ano ba ang magiging record ng Lakers after 15 games na wala si LeBron. Lalo na't nasa Western Conference nga sila na posibleng 2 o 3 game lamang ang pagitan ng top 3 sa 10th seed sa dulo ng season. Kayo ba mga kaibigan, ano ba sa palagay nyo ang magiging record ng Lakers sa first 15 games sila ngayong season nang wala si LeBron James?